magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito po ang isa na namang kasaysayan na aming ihahandog sa inyo sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Liham kasaysayan na ipinadala ni Rialin. Mga kaibigan, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rialin dito sa ating dulang. Love and Memories. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan kong Rialin, 24 na taong gulang. Sumulat ako dahil gusto ko ring maibahagi ang karanasan ko sa pag-ibig. At ganito ko sisimulan ang lahat. Oh, friend! Mabuti naman at napasyal ka dito sa amin. Bakit? May extra bang trabaho na papasukan natin? Oo, friend. Kaya naisip agad kita. Para naman kumita ka rin. Ang hirap ng ganito, no? Lagi tayong naghaharap ng pagkakakitaan. Oo nga eh. Kailan kaya tayo giginhawa sa buhay para naman hindi tayo maghirap ng ganito? At teka, ano bang trabaho ang papasukan natin, ha? May catering kapitbahay namin. At kailangan niya ang magsisilbi. At nakausap ko na siya. Kaya kinuha niya ako at nagpapahanap pa ng isa. Ganun ba? Salamat naman, friend, kung ganun. Para may kikitain ako. Kasi kailangan ng tatay kong pambili ng gamot eh. Yan ang hirap, friend. Kumikita tayo, hindi naman para sa atin, kundi para sa mga magulang natin. Siyempre naman. Hindi ko kayang tiisin na makita na naghihirap ang itay ko dahil sa kanyang sakit. Kailan ba tayo kailangan dun sa catering para alam ko na hindi ako aalis? Bukas ng gabi. Dahil debut daw yun, Nina. At bongga. Kaya maghanda ka. Mga alas 5 ng hapon ay dadaanan kita sa inyo. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Ria, nakita ko na kausap mo ang kaibigan mong si Matet. Ano bang sinabi niya sa iyo? Kwan po, inay. Sasama kami sa catering bukas para may pera at maibili ko ng gamot si itay. Ha? Ay, oo nga anak. Kulang na yung gamot na iniinom ng itay mo. Ay, buti na lang. Kung kikita ka bukas, ay makakabili ulit tayo ng gamot niya at ibang kailangan ng itay mo. Pasensya ka na anak. At ikaw lang ang aasahan namin. Inay, huwag kayong mag-alala. Mahal ko kayong dalawa ni itay, kaya dapat din akong tumulong sa inyo. Ay, buti na lang at isa kang mabuting anak. Na kahit nahihirapan na sa trabaho, ay di ka pa rin nagre-reklamo. Yung ibang anak dyan, baka pabayaan na nilang kanilang magulang kung wala na silang pakinabang. Inay, pinalaki ninyo ako na isang mabuting tao. Kaya hindi rin ko kayo pababayaan. Susuklian ko rin ang sakripisyo ninyo ni itay. Ay, salamat anak. Sana hindi ka magsawa sa amin ng itay mo. At lagi kang mag-ingat sa pinupuntahan ninyo para hindi ka mapahabag anak. Opo, inay. Huwag kayong mag-alala. Dahil hindi pwedeng may masamang mangyari sa akin. Dahil kailangan ninyo ako ni itay para makatulong sa inyo. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will.
Buti naman pare, nagkita tayo. Balang na tayong magkita dahil may trabaho tayo. Oo nga, pare. Hindi naman pwede na hindi tayo magtrabaho dahil may umaasa sa atin. Ang hirap pala. Ang may pamilya pare, no? Kung ganito na kulang ng sweldo. Buti ka pa at mayaman yung amo mo. Oo, pare. May chat, hindi mo tulungin. Kung minsan nga, kapag bumabali ako, hindi na binabawasan ng sweldo. Sagana sa pagkain, pare. Kung minsan nga, nagpapauwi ng mga ulam sa mga magulang ko at kapatid. Nako, di gaya sa akin pare. Hindi pwede ang dimiskarte. Kaya kailangan na maghintay ng sweldo. Kung hindi, umuutang pa ako sa mga nagpapautang na may interes. Talagang ganoon, pare. Siyempre, may anak na kayo ng asawa mo. Kaya dapat lang naman siguro na gawin mo lahat para masuportahan mo. Ano, pare? Dito na tayo. Uminom muna tayo ng konti para masarap naman ang kwentuhan natin. Ba? O, ikaw ang bahala pare. Basta ba't sagot mo? Dahil malaki naman ang sweldo mo sa amo mo. Meron din, pare. Dahil dalawang trabaho. Driver na, bodyguard pa. Teka, Alingsing, bigyan nyo nga kami ng serbisa dito. Sandali lang. At ikukuha kita. At anong gusto ninyong pulutan? May lutong ulam dito. Pili na kayo. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala. Ay, naku, friend. Nakakapagod din pala, no? Ang dami nilang bisita. Puro may kaya pa. Siyempre, may mga anak na nasa abroad eh. At ang dami pa nilang negosyo. Ang yaman pala nila, no? Eh, teka, nasan ang sawa niya? Parang hindi ko yata nakikita. Di mo ba nakikita? Yung nasa tabi niya. At kung nasaan yung lalaki, ay nakasunod sa kanya. Ha? Akala ko, mayordoma niya yun. Bakit nag-asawa ng hindi maganda? Hindi kaya napikot lang ng babaeng yun ang asawa niya? Ewan ko lang. Baka mayaman yun. Kaya nagustuhan nung lalaki. Naku, wag na nga natin silang pansinin sa buhay nila. Dahil wala tayong pakinabang. Kaya halika na at makapagpahinga na tayo ng konti. Baka hinahanap na tayo. Ay, nako, ang hirap talaga ng ating kalagayan, ano? Puro na lang trabaho ang hinahanap natin. Kailan kaya tayo makakatagpo ng may kaya? Kahit matanda na, papatulan ko para giginhawa rin ang buhay ko. Ano? Friend naman, aanhin mo ang maraming pera. Kung hindi ka naman magiging maligaya, puro ka na lang material na bagay eh. Material na bagay lang ba ang magpapasaya sa'yo? I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Oh, Rhea anak, nandito ka na pala. Oh, kumusta yung pinunta ninyo? Napagod ba kayo ng gusto? Opo, inay. Ang dami pala nilang bisita. At puro may kaya. Sayang nga po, wala akong nakilalang matandang may kaya. Aha, ay bakit ganyan ang sinasabi mo, anak? Ano bang ibig mong sabihin? Akuan po, inay. Nagsasawa na po kasi ako sa hirap ng buhay natin. Kung walang kita, sigurado na wala tayong pambili ng ating makakain. Pero anak, huwag kang maghangad ng kanyan. Baka laitin ka ng mga kamag-anak
ng nais mong mapangasawa na mayaman. Wala akong pakialam, inay. Basta, wag lang nila akong saktan dahil may karapatan ako para pumili ng gusto ko. O hindi ba, inay? Oo nga pala, may dala akong pagkain dahil hindi naubos ang handa. Kaya, pinadala na lang sa amin para hindi na kayo magluto. Ay, nako, mabuti naman at may dala ka para makakain din ang itay mo. Hindi na rin kasi tayo nakakabili ng karne para kahit papaano makahigop sana ng mainit na sabaw ang itay mo. Opo, inay, mayroon din. Kaya ipainit na ninyo. Saka na ninyo pakainin ang itay. Sige po, inay, ha. Matutulog muna ako. Hindi bale. Wala naman akong pasok sa trabaho ko ngayon. Aba, si real niya tayo itong masasalubong ko. Nasaan kaya siya pupunta? Hindi bale, kakausapin ko para malaman ko. Hi, Rialin. Ikaw pala, Romeo. Bakit? Hindi ka ba pumasok sa trabaho mo? Hindi nga eh. Dahil inutusan ako ng amo ko na maghanap ng makakasama namin doon sa bahay. Na magpapaalala ng oras ng mga pag-inom ng gamot ni Don Manolo. At samahan niya sa pagpunta sa mall at iba't ibang lugar. O ano, may nakita ka na ba? Kung wala pa at malaki ang sahod, di ako na lang ang irekomenda mo. Ha? Nako, hindi ko nagbibiro. Alam mo, mabait ang amo ko at hindi siya maramot at maunawain pa. Talagang malaki ang sweldo dahil marami siyang negosyo. Teka, di ba namatay ng asawa nun? Siguro may nililigawan na siya, no? Wala pa naman. Dahil lang sabi niya kasi, istorbo lang sa buhay niya yan. At baka pera lang ang habol sa kanya. Ganun ba? Magkano naman ang unang pasahod niya? Sabihin mo naman, baka magustuhan ko. O dito na lang ako magtatrabaho. Ang paunang sweldo raw 7,000 isang buwan. At libre pagkain. At hindi pinagdadamot ang mga pagkain doon. Kapag ginutom ka, pwede kang kumain kahit anong oras. Naku, swerte naman kung 7,000 yung sweldo ko. Yung sweldo ko nga 3,000 lang at 500. O di doble doon. Kaya pwede ba? Ako na lang ang irekomenda mo? Oo, kung gusto mo. Sumubay ka na sa akin ngayon. Papakilala na kita kay Don Manolo. Sige, hintayin muna ako ha. Magpapaalam ako kay inay at itay para alam nila kung nasaan ako. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Sandali lang ha. Dito ka muna sa hardin. Tatawagin ko muna si Don Manolo para mag-usap kayo, ha? Sana kunin niya ako para madagdagan naman ang kita ko at makabili ako ng kailangan namin sa bahay. Oo naman. At alam mo, baka mag-uwi ka pa ng mga ulam at prutas, pati gulay. Ha? Ang ibig mong sabihin, nagpapatanim ng gulay si Don Manolo? Oo, iba't ibang gulay. Para hindi na kami bibili. At lagi pang sariwa ang ilulutong gulay.
Dahil mahilig kasi sa gulay si Don Manolo eh. Teka, may anak ba si Don Manolo? Nasaan naman sila? Nag-iisang kanyang anak at nasa Amerika. At may pamilya na rin yun. Kaya hindi na niya problema. Pero yung kapatid niya dito, pakialamera kasi. Pero hindi niya kaya si Don Manolo. Baka mamaya pag-initan ako at gagawa ng paraan para matanggal ako sa pagtatrabaho ko dito. Huwag kang mag-alala. Alam ni Don Manolong ugali ng kapatid niya. At hindi yun basta-basta maniniwala sa sumbong ng kapatid. Basta gawin mo lang yung tamang trabaho mo na ibibigay sa'yo ni Don Manolo. Dito ka lang ha. Pupuntan ko siya dun sa kwarto niya. Ikaw pala si Rayalin. Ilang taon ka na ba, iha? 20 lang po, sir. At si Romeo, kapitbahay namin siya. May nobyo ka na ba? Baka ayaw niyang magtrabaho ka dito at ayaw ko na maistorbo ka sa trabaho dito. Walang problema, sir. Wala pa akong nobyo dahil tinutulungan ko pa ang aking mga magulang. Ang itay ko kasi masakitin. Kaya ako lang ang inasahan nila para kumita sa aming pangangailangan. Mabait kang anak at mapagmahal. Hindi mo sila pinababayaan. Kung sa ibang anak niya, baka makalimutan na ang pinagmulan at nagsakripisyo sa kanya. Totoo po yung sinabi niyo, sir. Kaya may mga magulang na namamalimos sa kalye at sa mga palengke. Siguro naman ay sinabi na sa iyo ni Romeo kung anong trabaho mo dito at kung magkano ang sweldo na ibibigay ko sa iyo. Opo, sir. Asahan ninyo na gagawin ko po ang lahat para masulit ang ipapasweldo niyo sa akin. Kung ganoon, sasabihin ko ang lahat na gagawin mo para alam mo ang dapat mong ihanda. Lalo na pag namasyal ako doon sa opisina para malaman kung ano ang mga kailangan nila at pagbibigay ng kanilang mga sweldo. Kaya ilista mo para di mo makalimutan. Bilis naman ng araw. Mahigit na pala akong 2 linggo doon sa bahay ni Sir Manolo. At kinsenas ang pagpapasweldo niya. Mabuti naman para may pambili ng gamot si Itay at sa mga pangangailangan nila sa araw-araw. Mabuti naman at hindi mabigat ang trabaho ko doon. Kayang-kaya ko. Teka, may madadaanan ako mga lasinggero doon sa may tindahan. Mga kutungerang mayan. Hihingi sila ng pambili ng alak. Hindi sila magtrabaho, kundi nagpipirwisyo ng kapwa nila tao. Pare, ubos na ang alak. Ubos na ka. Kaya kapag may dumon dito, kailangan na magbigay. Diyos ko, sana naman hindi ako hingan ng pera. Baka kunin lahat ang sweldo ko. Wala akong may bibigay sa mga magulang ko kung gano'n. Anong gagawin ko? Pare, hindi ba si Rialin yan? Oo nga. Diba, mayaman ang amo yan. Kaya malaking sahod. Kaya harangin natin. Kunin ang kanyang sweldo. Hindi! Hindi! Hindi!
Makuha kaya ng mga lasinggero ang pera ni Rialin? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rialin dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.